Nandito tayo ngayon sa Domaine de Villar. Ayan o, ang ganda. My God, ang ganda ng place. Ayan, so kakain tayo dito sa restaurant dito sa San John de Vidas. Okay, let's go inside. Ang dami mga punong kahoy at mga bamboo. Ayan, napaka ganda ng simoy ng hangin. Okay. Napakatahimik at talaga nakaka-relax ng pakiramdam. Diba? Ang ganda. Let's go. Ayan o, parang ibang mundo ang dating ng lugar. Malayo sa ingay, puno ng kalikasan at kagandahan. Isang simpleng paglalakad papunta sa restaurant ay naging isang magandang karanasan dahil sa napakagandang tanawin at sariwang hangin. Ayan na at nandito na tayo sa Domaine de Villar. Ito na, dumating na ang mga menu para sa mga inumin. Maraming pagpipilian para sa bawat panlasa. Mula sa malamig na pampalamig hanggang sa mga espesyal na inumin na bagay ipares sa aming masarap na pagkain. Ito yung unang sinerve ang napakalamig na champagne, isang masarap na panimula sa aming espesyal na salo-salo. Sinamahan ito ng iba't ibang masasarap na aperitif na lalong nagpasaya sa aming pagtitipon. Habang ninanamnam ang bawat higop at tikim, nagsimula ng masasayang kwentuhan, tawanan, pagbabahagi ng magagandang alaala. Ang simpleng sandaling ito ay naging mas espesyal dahil sa masarap na pagkain, magandang samahan, at sa mga taong kasama natin. Ayan na nga at naramdaman na namin ang unang patak ng ulan, kaya nagpasya kaming pumasok sa loob na mismo ng restaurant upang ipagpatuloy ang aming masayang kainan. Wow, lalo namin nadiskubre ang kagandahan ng lugar. Napakaganda ng restaurant na ito dahil isa pala itong dating castle na maingat na ini-renovate at ginawang isang eleganteng lugar para sa mga bisita. Ang dating anyo ng kastilyo ay nananatili pa rin. May kasamang kasaysayan, karakter at kakaibang ambyans na nagbibigay ng espesyal na karanasan habang kumakain. At ang bawat sulok ay may kwento mula sa magandang disenyo hanggang sa mainit na pakiramdam ng lugar. At ito na ang aming mesa, maayos ng nakaset kasama ang mga tablewares na inayos ng elegante at may pagmamahal. Bawat plato, baso, kubyertos at dekorasyon ay may sariling pwesto para maging mas maganda at kaaya-aya ang aming pagsasalo. Ang isang magandang hapagkainan ay hindi lamang tungkol sa itsura, kundi tungkol sa mga taong pagsasamahin nito. Dito nabubuo ang mga masasarap na kwentuhan, tawanan at mga alaala, kasama ng ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ito na nga pala ang ating watermelon puree na may toppings na crunchy nuts at aroma ng fresh basilic. Ayan o, looks so yummy talaga. Ayan, samahan pa nitong napakasarap at napakalambot na tinapay. Hindi talaga ako nagtitinapay pero dito is nakarami ako dahil sa sarap. At napakalambot na tinapay nila. Merong mga grains sa gilid na nag-a-add ng sarap sa ating tinapay. Hindi lang masasarap na pagkain ang nagpasaya sa aming sandali, pati ang espesyal na inumin na inihain na talaga nagbigay ng kakaibang sarap at saya. Ayan na at sinunod na inihain ang isang red dish na may creamy toppings na talaga nakatawag ng aming pansin. Ang nakakatuwa pa, hindi muna sinabi sa amin kung ano ang pangalan o mga sangkap nito para kami mismo ang tumuklas sa bawat lasa sa unang tikim. Ito'y isang magandang paraan para mas ma-enjoy ang pagkain, hindi lang sa mata, kundi sa panlasa at pakiramdam. Ayan at talagang sa bawat subo namin, hinahanap namin ang mga kakaibang timpla at sangkap na bumubuo sa masarap na putahe na ito. Ninamnam namin mabuti para malaman namin at matuklasan kung ano ang mga ingredients na nakatago dito. At kanya-kanya kaming mga opinion kung ano ang aming mga nalalasahan. At ang revelasyon ng ingredients nito is ang beetroot, cucumber na may kahalong basilic at ang yung sauce ay nilagyan rin ng white sauce na may isda. At habang sineserve ang ating main dish o ang ating unang main dish na isang masarap na putahe ng isda, kami naman ang hinayaan na tuklasin ang iba't ibang lasa at sangkap ng nakapaloob dito. At kagaya ng nauna sa aming ginawa sa aming entry, sa bawat subo, sinusubukan namin kilalanin ang mga timpla, aroma at kakaibang kombinasyon na bumubuo sa espesyal na recipe na ito. Ayan ang nave, carrots, at ang isda is ang codfish. Pagkatapos namin hulaan at namnamin ang mga sangkap, saka naman ipinaliwanag at ibinahagi ang sikreto na sa likod ng mga putahe. Pati na rin ang pagka-reveal sa unang entry na amin natikman. Ito ay isang magandang paraan para mas ma-appreciate ang husay at creativity ng chef
At habang ninanamnam namin ang lasa ng putahe, ay di na namin namalayan unti-unti na naming nauubos ang mga nakahandang pagkain. At tulad ng mga naunang sinerve, wala talagang natira. O diba? Ayan o, at simot na simot talaga. Eto na at dumating na ang ating ikalawang dish. Wow, isang pigeon na napakaganda ang pagkakahain. Kapansin-pansin agad ang malaliit nitong hita na kakaiba sa ating mga karaniwang karne na madalas nating kinakain. Pinalamutan ito ng zucchini, carrots at meron din sibuyas at sweet chilies. Ang sarap tignan ng pagkakahain nito dahil napapalibutan na makukulit at sariwang gulay. Ang ganda ng pagkakasama-sama ng bawat sangkap. Parang isang obra na sa plato ang nagpapakita ng galing at creativity ng nagluto. Ayan o, sa itsura pa lang is nakakagana ng agad tikman. Sa totoo lang mga kamware, first time ko palang makakatikim ng pigeon. Kaya naging isang bagong culinary experience ito para sa akin. Sa bawat hiwa at tikim, natuklasan ko ang kakaibang lasa at parang ng paghahanda na ipinakita ng chef. Ang lambot at kakaibang lasa ng pigeon ay mas lalong nabalansin ng tamis, linamnam at freshness ng mga gulay. Talagang nag-enjoy ako sa pagkain ng saktong lutong ng mga gulay at linamnam ng karne ng pigeon. Habang ninanamnam ko, is mas lalo kong na-appreciate ang kakaibang timpla ng bawat sangkap. Ang sarap at lambot ng karne at napakasarap ipare sa mga sariwang gulay na nagbibigay ng tamang balanse sa lasa at kulay ng plato. Ayan naman ang ating tikman, ang napaka-cute na hita ng pigeon. O diba, super cute talaga. At syempre, itong ating sweet chili. Gustong-gusto ko ang lasa na napakatamis at napakalinamnam. At pagkatapos, ito na ang ating sorbet na gawa sa framboise. Maliit man ang serving ng sorbet, malaki naman ang saya at sarap na dala nito. Isang masarap na sorbet framboise na nagbigay ng tamis at preskong lasa pagkatapos ng aming pagkain. At mas lalong nakakatuwa dahil pati si Munamura at ang aking biyanan ay talaga nag-enjoy sa munting dessert na ito. Simple pero espesyal dahil ang pinakamagandang sangkap ay ang pagsasalo-salo at masasayang sandali kasama ang ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kaibigan. Ayan, at kinilig-kilig pa ako sa naghahalong lamig at taglay na sarap nito. Sa wakas, is nahuli na namin ang tamang sarap at lasa ng mga ingredients na nakapaloob dito sa sorbet na ito. Ayan si Munamor at nagsaad na ng kanyang nalasahan. At ito pala ang mga sangkap. Fish, framboise, champagne, and bourbon. Nakakatuwa makita na ang lahat ay nag-enjoy at walang natira sa kanilang mga baso. Talaga na simot hanggang sa huling kutsara. At eto na ang isa sa mga hindi nawawala sa ating hapagkainan, ang iba't ibang uri ng keso. Para sa amin, mas magiging espesyal ang bawat salo-salo kapag may kasamang masasarap na keso na may kanya-kanyang kakaibang lasa at texture. Merong goat cheese na may sariling karakter at banayad sa asim na gustong-gusto ng marami. At meron ding cow cheese na mas creamy at pamilyar ang lasa. Ang sarap pagsamahin ng iba't ibang klase ng keso kasama ang pagkaing prutas o simpleng tinapay o mga nuts at marmalade. Hindi lang ito basta pagkain, kundi bahagi na rin ng mga alaala sa hapag, mga sandaling puno ng kwentuhan, tawanan at pagsasama-sama. Ayan na at sineserve na ang mga pinili kong goat cheese. Ayan, puro goat cheese ang aking pinili dahil mas gusto ko ang kanyang lasa. Bukod doon is mas madali itong matunaw sa sistema natin. Bawat isa ay pumili ng 3 klase ng cheese. Sa 3 klase ng goat cheese na akin natikman at pinili, bawat isa ay may sariling kakaibang lasa at texture. Mayroong creamy at malambot, meron ding mas may karakter na lasa na talaga nagbibigay ng kakaibang experience sa panlasa. At isa sa mga napili ko ay ang may dahon ng cherry bilang pampalasa sa ibabaw na nagbigay ng magandang aroma at dagdag na kakaibang timpla sa cheese. Ang simpleng dagdag na ito ay nagbigay ng balanse at lasa at nagpaganda ng presentasyon. Nagbibigay din ito ng espesyal na halimuyak at dagdag na lasa sa ibabaw. Ang bawat klase ay parang may sariling kwento at unti-unti natutuklasan sa bawat tikim. At ito naman ang isa sa mga in-order ko na napaka-creamy at malinamnam. May isa namang may kakaibang aroma at texture at meron ding may dahon ng cherries na nagbibigay ng espesyal na halimuyak at dagdag na lasa sa ibabaw. Ayan o, talagang creamy siya. Pinasamahan ko rin ng toasted hazelnuts at almonds na magandang kontra sa lambot at creaminess ng keso.
At para mas maging espesyal pa, sinamahan din ito ng pear marmalade na may tamis at banayad na fruity flavor na nagbabalanse sa alat at kayamanan ng keso. Ang pagsasama-sama ng cheese, nuts at marmalade ay isang kakaibang kombinasyon, simple ngunit napaka-elegante at puno ng sorpresa sa panlasa. So ayan na at malapit na matapos ang ating pinahanda at piniling mga cheese. Ayan kasama ng ating mga nuts na napili at pati na rin ng marmalade. Ayan na at sinerve na ang aking piniling goat cheese kasama na masasarap na nuts at pure na marmalade na talaga nagbigay ng kakaibang kombinasyon ng lasa. Habang inaayos ko ang aking cheese sa ibabaw ng aking tinapay, nagkaroon ako ng pagkakataong mapansin ang mga kakaibang bagay sa paligid. Nakita ko ang iba't ibang klase ng saddle o gamit na inilalagay sa likod ng kabayo para maging komportables at ligtas ang sasakay. Nakakatuwang pagmasdan ang mga detalye ng bawat isa, iba't ibang hugis, disenyo at paraan ng paggawa na nagpapakita ng tradisyon at kasanayan ng mga taong nag-alaga ng kabayo. And now, pagkatapos naman ng aking cheese tasting, dumating na ang pagkakataon ni Mon Amour na pumili ng kanyang mga paboritong cheese. Pinili niya ang dalawang klase ng cow cheese at isang goat cheese na may dahon ng cherries na nagbibigay ng kakaibang bango at lasa sa bawat tikim. At sinabi ko rin na dagdagan niya ng nuts at kung ayaw niya ay ibigay niya sa akin. O diba? Nakakatuwa makita ang magkaibang panlasa namin. Ako ay mahilig sa goat cheese na may mga special na accompaniment habang si Mon Amour naman ay pinili ang masarap na kombinasyon ng cow cheese at ang kakaibang goat cheese na may cherry leaves. Ayan na at sinimulan ko na rin tikman ang aking mga napiling goat cheese. Dahan-dahan kong pinahid ang bawat piraso na sa napakasarap at malambot na tinapay. Habang ninanamnam ang bawat kagat, sa unang tikim pa lang, ramdam na ang kakaibang creaminess at kayamanan ng lasa ng keso. Ang lambot ng cheese na humahalo sa sarap ng tinapay at talaga nakakapagpasayan sa aking panlasa. Hindi ko minadali ang pagkain dahil gusto kong ma-enjoy ang bawat detalye. Lalo na kapag pinapahiran ng napakasarap na marmalade ng puar. Ang texture ng cheese, ang banayad na alat nito, at ang tamis ng marmalade at ang espesyal na lasa na lalong gumanda ng ipare sa tinapay. Hindi ko na namalaya na natagalan ako sa pagkain dahil sa gusto kong namnamin ang bawat sandali at bawat lasa. At syempre, naging mas espesyal pa ang karanasan dahil sinamahan ito ng isang baso ng red wine na nagbigay ng mas magandang balanse sa rich at creamy ng lasa ng cheese. Isang simpleng sandali pero puno ng elegance at sarap. Isang gourmet experience na hindi lang para sa tiyan kundi pati sa puso. At hindi lang pala sa cheese nagtapos ang aming masarap na kainan. Dumating pa ang isa pang sorpresa sa mesa, isang dessert na talagang nakapagbigay ng matamis na pagtatapos sa aming espesyal na karanasan. Isang chocolate flavored dessert na agad nakatawag ng pansin sa itsura pa lang. Sa bawat tikim, ramdam na ang rich at creamy na lasa ng chocolate na talagang bagay na bagay bilang pangwakas na bahagi ng aming pagkain. Ayan at tilagyan rin ng toppings na basilic ang kanyang ibabaw at aking itong tinikman at talagang nagpasarap sa ating chocolate dessert. Ayan ang kanyang ibabaw, isang purong tsokolate na super creamy. Yung nasa ilalim naman ay magkasamang chocolate with cashew, isang kakaibang kombinasyon na malinamnam na chocolate at malutong na cashew na nagbibigay ng magandang texture at dagdag sarap sa bawat kagat. Nakatutuwa dahil bawat dessert na dumating sa mesa ay parang may sariling kwento at sorpresa. Hindi lang basta pagkain kundi isang karanasan na unti-unting tinatamasa mula sa unang dish, cheese selection hanggang sa matamis na pagtatapos. Talagang isang gabi ng puno ng iba't ibang lasa, magandang presentasyon at masasayang alaala. Dahil ang tunay na sarap ng pagkain ay hindi lang sa masusukat sa lasa, kundi pati nasa saya at kwentuhan habang pinagsasaluhan ito. Ayan sa bawat subo, ramdam na ang tamis, lambot at kayaman ng lasa ng chocolate na perpektong nagtapos sa aming pagkain. Ang kombinasyon ng creamy at chocolate at malutong na cashew ay talagang napakasarap. Nakatutuwang maranasan ang ganitong klase ng dessert na hindi lang basta pampatamis kundi isang bahagi ng buong culinary journey. At sa bawat plato, may mga bagong alaala tayong masarap balik-balikan. At natapos na ang napakasarap na dessert, hindi pa pala dito magtatapos ang aming masayang food experience. Dumating naman ang oras para sa tea time at coffee time. Sa pagkakataong ito, pinili ko ang isang mainit na tasa ng green tea na may banayad at napaka-preskong lasa, perpektong pagkatapos sa isang masaganang kainan.
At sinamahan pa ng orange jelly at marshmallow. O di ba talagang masagana ang ating kainan. Ayan na at natunaw na ang ating green tea. Ang init nito at aroma ay nagbigay ng magandang pakiramdam habang ninanamnam ko ang tamis at sarap ng ating marshmallow. At tinikman ko rin itong ating orange jelly. Perfect talaga sa ating mainit na green tea. At sinubusubuan ko pa si Munamor na talaga nag-i-enjoy sa tamis nito. Samantalang si Munamor naman ay pumili ng kanyang paboritong black coffee. Isang matapang at babangong kape na bagay sa kanyang panlasa. Magkaiba man ang aming pinili, pareho naming nasiyahan sa simpleng sandaling ito. Minsan ang pinakamasayang alaala ay hindi lang nasa pagkain, kundi nasa kwentuhan, pagsasama, at pagtatamasa ng bawat sandali kasama ang mga taong mahal. Hanggang dito na lang ang aming napakagandang food journey. Lahat ay nasiyahan sa mga pagkaing amin natikman, mula sa mga espesyal na putahe, masasarap na dessert, hanggang sa huling higop ng aming tea at coffee time. Punong-puno ng saya ang aming puso dahil hindi lang pagkain ang amin natanggap, kundi pati na rin ang magagandang karanasan, tawanan at mga alaala na aming dadalhin. Isang araw na puno ng sarap, saya at mga alaalang mananatili sa aming puso. Napakaganda talaga ng kapaligiran na siguradong babalik-balikan. Hindi lang ang lugar ang nag-iwan ng magandang alaala, kundi pati na rin ang masasarap na pagkain, ang maayos na serbisyo, at ang kabaitan ng mga taong nagbigay ng espesyal na karanasan sa loob ng restaurant. At habang naglalakad kami ni Munamor at ng aming mga kaibigan papunta sa aming mga sasakyan, dala namin ang saya, pasasalamat, at mga magagandang alaala ng araw na ito. Hanggang sa muli, babalik kami para muli maranasan ang ganda, sarap at kabutihan ng lugar na ito.